may napipiko na kay Poole sa Wizards. Buong Warriors handa nang pasukin ang season. Jackson Davis, Brandon Podziemski at Darius Saric stand out. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Sa mga nagdaang araw, tila nasama ang loob ng buong mundo ng basketball kay Jordan Poole pagkatapos niyang mapalitan mula sa Golden State Warriors patungo sa Washington Wizards. Si Poole na dati isa sa mga pangunahing bahagi ng kinabukasan ng Golden State Warriors, isang papel na karaniwang nagdadala ng malalim na atensyon at pagmamahal, ay naging isang di masyadong napansin sa loob ng isang taon dahil sa di maayos na paraan ng pagtatapos ng Dubs sa playoffs noong 2023. Pero nitong Miyerkules, nagbigay alaala si Poole sa lahat kung ano ang kaya niyang gawin kung he is at his best. Laban sa New York Knicks sa preseason, nagtala ang 24 years old na combo guard ng 41 points sa 10-19 shooting mula sa field, 6-12 mula sa malayo at 15-16 mula sa foul line. Isang kamanghamanghang performance na karaniwang hindi nangyayari sa exhibition-like setting ng preseason. Gayunpaman, ang ilan sa mga bagay na nagpapahirap kay Poole sa panonood at pagsalig sa kanya ay tila naging tampok sa ilang kanyang mga kakampi sa Wizards, kabilang na si Deni Avdija. Ayon kay Trammer sa Twitter, sa isa sa mga pagkakataon na yon, si Jordan Poole ay labis na nakontrol ang bola at nais niyang talunin ang depensa ng Knicks ng higit pa. Ngunit si Avdija, na bukas, maring ang tamang kilos sa basketball ay para kay Poole na ipasa ang bola sa kanyang kakampi sa Wizards. Ngunit sa halip, si Poole laging nagnanais na magtoma ng score ay talaga namang naghagis ng 3-point shot na pumasok naman. Kahit na may positibong resulta ang play, tila hindi masyadong natuwa si Avdija. Sa kung gaano kahusay ang shooting ni Jordan Poole sa gabi na yon, may mga pagkakataon na kailangan mong hayaan siyang magpakita ng kanyang galing, kahit na ibig sabihin nito ay hindi magkaroon ng bola sa loob ng mahabang 5 minuto o marahil kahit sa buong quarter. Dapat matutunan ito ng mga manlalaro ng Wizards. Bukod dito, hindi ito tulad ng nangyari kay Deni Avdija na nawala ng pagkakataon sa opensa sa kabila ng magandang scoring night ni Poole. Hindi ito nangyari. Si Avdija ay nagtala ng 2 puntos sa 1-4 shooting. Hindi ito naging rason para makuha niya ang mas maraming touches. Dapat nga bang mag-alala ang mga tagahanga ng Wizards ukol dito? Maaari. Ngunit sa isang setting ng rebuilding, ang mga puntos na nakuha ni Poole ay dapat na mas mahalaga para sa koponan kaysa sa anumang tulong na may bibigay ni Avdija sa kanyang playstyle na mas tumutukoy sa pagkakarugtong ng koponan. Sa kabilang banda naman, mga kaibigan, painit ng painit ang ating mga basketball updates. May nanunsyo si Coach Steve Kerr na hindi lalaro si Kevin Looney sa laban kontra Sacramento Kings dahil sa kanyang pakiramdam. Ipinahayag ng coach ng Warriors na si rookie Trayce Jackson Davis ang mag-start sa kanyang pwesto, kasama sina Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga. Pero may isang malalaking pangalan na nawala sa grupo at yan ay si Chris Paul. Sa una niyang pagkakataon sa kanyang career, kahit pa pre-season lang, si Chris Paul ay nagsimula sa bench. At ang resulta, 4 na sunod-sunod na panalo ng Warriors sa pre-season dahil sa galing ng kanilang isa pang future Hall of Fame point guard. Si Curry ang nagsalansa ng game-winning 3-pointer kay De'Aaron Fox na may 6.1 seconds na lang, kaya't binigyan ng Golden State ng 116-115 na panalo. Nagtala siya ng 16 points sa ika-4 na quarter at umiscore ng 30 points mula sa 10 of 18 shooting at 8 of 12 mula sa 3-point range. Narito ang 3 mahahalagang aral mula sa nakakabighaning panalo ng Warriors sa preseason. Una, si CP bilang 6th man. Hindi inabala si Chris Paul sa pag-aantay. Hindi siya nagsimula sa bench o nag-ensayo sa stationary bike. Sa halip, si Paul ay nanatiling tuwid sa kanyang mga paa at tinutukan ang hindi niyang kalakaran.
Sa unang quarter nang ang Warriors ay mag 7 points sa ibaba, sina Paul at Dario Saric ang unang pumasok mula sa bench ni Kerr at parehong agad nag-ambag. Bagamat walang punto si Paul sa unang quarter, ang kanyang tulong ay naging makatwiran. May 3 points, 5 rebounds at 3 assists na siya nang maabot ang kalagitnaan. Ito ang klase ng gabi na inabot ni Paul hanggang dulo. Tinapos niya ang laro na may 13 points, 9 assists at 6 rebounds sa loob ng 30 minutes mula sa bench. Naglaro si Paul sa huling 5 at kalahating minuto at ang Warriors ay kulelat ng 10 puntos nung siya ay pumasok sa huling pagkakataon. Pero nagtulungan ang Warriors at nakipaglaban sa Kings sa bawat segundo sa mga huling 5 minuto at malaki ang naging papel ni Paul sa tagumpay na iyon. Ikalawa, naging bitbitan si Saric. Sa kabila ng kasikatan ng Paul Kuminga duo, may isa pang magkasundong kilalang kilala sa isa't isa. Madalas maglalaro sina Paul at Saric at ang paglipat sa pagiging kakampi ay tila walang kakitid-kitid dahil sa kanilang nakaraang pagsasamahan bilang mga kakampi sa Phoenix. Alam ni Saric kung paano mag-set up at mag-screen para kay Paul. Palaging nag-uusap ang dalawa habang naglalaro at madalas pa na silang nagtutulungan matapos ang timeout. Nakakatuwa mga kaibigan na may mga pagkakataon pa na magkatabi sila sa bench. Sa katapusan ng unang quarter, habang naglalaro kasama si Paul, may 5 points na agad si Saric. Kasama na rito ang 5 rebounds at 2 steals. Sa kalahating oras ng laro, siya pa ang naging pinakamalaking tagapagtanggol ng Warriors na may 12 points. At may dagdag pang 2 assists kasama ng kanyang 5 rebounds at 2 steals. Pumangunahan si Saric sa mga bench players ng Warriors na may 14 points, 6 rebounds, 3 assists at 2 steals pa. Pero sa may 18 seconds na natitira sa regulation at ang Warriors ay kulelat ng 1 puntos, si Saric ay nagkamali sa 2 sunod-sunod na free throws. Ikatlo, doble-doble para sa rookie. Sa pagitan ng 2 rookie ng Warriors, sina Jackson Davis at Brandon Podziemski, tila mas madalas nakikita sa balita si Podziemski sa preseason na ito. Para bang nakuha ni Podziemski ang jackpot sa draft. Nagpapakita siya ng kahusayan sa pagpapakita at para bang bagets na may ganap na karapatan sa liga. Pero noong Miyerkules, baliktad ang nangyari. Nakapwesto si Podziemski sa bench habang binigyan ng mas maraming minuto si Jackson Davis na mas mataas pa sa mga naunang laro ng preseason niya. Hindi nagpahuli si Jackson Davis sa pagkakataong ito. Sa ikalawang putok ng pick, gumawa siya ng 13 points, 10 rebounds na nagdulot ng doble-doble sa loob ng 25 minutes. Aktibo si Jackson Davis sa paligid ng ring at mabilis na tumakbo sa court. Ngunit ang pangunahing kahinaan niya ay ang 5 foul na itinala sa kanya. Ilan sa mga iyon ay bunga ng kakulangan sa karanasan sa profesional na liga. Ipinakita ni Jackson Davis ang husay niyang kaya at tiyak na pinupuri iyon ni Kerr at ang coaching staff. Sa purong perspektibo ng lineup, may pwesto si Jackson Davis sa Warriors bilang rookie. Maaring unti-unti itong lumakas, ngunit siguradong mararamdaman ang kanyang kontribusyon sa iba't ibang bahagi ng season. Sa ibang balita naman mga kaibigan, sa isang kamakailang laro ng preseason laban sa Sacramento Kings, namutawi ang kakaibang estilo at kumpiyansa ni Stephen Curry. Hindi siya kilala sa pang-aasar o pananabutahe sa mga katunggali. Ngunit ang kanyang kilos sa court, kasama na ang mga shimmies, masasayang selebrasyon at matapang na look-away 3-pointers ay nagbigay ng mas malalim na pinsala sa mga kalaban kaysa sa mga puntos ng kanyang nai-score. Sa labang ito ng preseason, ipinakita ni Curry ang kanyang tatak na paglalaro kahit pa ito ay isang exhibition game lamang. Ang kakayahan niyang magtapon ng mga aksyong medyo nakatalikod na tira habang nagpapakita ng showmanship ay nagpapahirap sa mga nangangalaban na iniwan silang nagtatanong kung sulit nga bang subukan siyang bantayan ang bituin ng Golden State. Ang mga Kings na hanggang ngayon ay nag-aalab sa pagkatalo nila kay Curry sa nakaraang playoffs, ngayon ay kinakaharap ang pisikal at mental na epekto ng kanyang game-winning shot sa preseason na ito.
Ang mga matapang at kakaibang look-away three-pointers ni Curry na naganap laban sa Kings at Los Angeles Lakers ay nagpapakita ng kanyang kamanghamanghang kasanayan at abilidad na makapagbigay saya sa court. Hindi lang ito mga kaibigan, ang kanyang kakayahan sa pag-score, kundi pati na rin ang mental na laro na ginagampanan niya laban sa mga nagbabantay sa kanya ay nagpapahirap sa kanila. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Comment lang sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.